Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Good morning po ulit. Good morning at good morning din po sa mga kasama po natin sa ating online stream. We're blessed to have each and everybody with us ngayong umaga. Pwede bang bigyan mo ng magandang ngiti ang iyong katabi? O pwede ngitian niyo po yung mga katabi po ninyo ngayong umaga po. And I believe po we are ready to praise and worship our one true God. Amen po ba dun, church? Amen po ba dun, church? Amen! Amen. In Psalms 150, verse 1 and verse 6, sabi po doon sa verse 1, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heaven. And in verse 6, let everything that breathes sing praises to the Lord, praise the Lord. And I believe po tayo po ngayon ay may mga hininga parang bigay ng papuri at pagsamba sa atin. Can you just give your best praises to God this morning? Hallelujah! And praise you, God! We sing! We come into your presence with singing. We come into your presence with praise. Enter the gates with thankful hearts. We are going to celebrate. All of heaven is waiting. Power is on its way. So we shout hallelujah, lifting to you a mighty roar of praise. You deserve the highest praise. We can give you more. So we give you a praise. That's what we came here for. Can you lift your hands? You deserve the highest praise. We can give you more. So we give you a praise. That's what we came here for. Can we sing one more time? We come into your presence with singing. We come into your presence with praise. Enter the gates with thankful hearts. We are going to celebrate. All of heaven is waiting. The power is on. So we shout hallelujah, lifting to you a mighty roar of praise. You deserve the highest praise. We can give you more. So we give you a praise. That's what we came here for. Can you give God a praise? You deserve the highest praise. We can give you more. So we give you a praise. That's what we came here for. Sing everything, everything within me reaches out to you. Your power, majesty, grace and mercy too. Let me singing and dancing, hearts and voices raise. You set your people free. Now the house is filled. We'll sing one more time. Everything within me reaches out to you. Your power, yes, majesty, grace and mercy too. Let me singing and dancing, hearts and voices raise. You set your people free. Now the house is filled with praise. We sing. You deserve the highest praise. We can give you more. So we give you a praise. That's what we came here for. Can you sing to God? You deserve the highest praise. We can give you more. Oh, we give you a praise. That's what we came here for. Can you lift your voice and sing? You deserve the highest praise. We can give you more. Come on, church, sing it. Give you a praise. That's what we came here for. Sing. You deserve the highest praise. We can give you more. Lord, we give you a
a praise. That's what we came here for. Can you say you deserve the highest praise? We can't give more, so we give you a praise. That's what we came here for. Can you sing? You deserve the highest praise. 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 Come on, church, sing out your praise. Hey, can you clap your hands a little higher for the Lord? Hallelujah, Lord God, we praise your holy name. Can we sing this morning? I'll praise in the valley, praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. Can you sing? Cause praise is the waters my enemies drowning. Pwede mo bang declare ngayong umaga? As long as I'm breathing, I've got a reason to praise you, Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. We sing, I praise when I feel it, praise when I don't. Hallelujah. I praise cause can you declare you're still in control? I praise is a weapon, it's more than a sound. Hallelujah. My praise is the shout that brings Jericho down. Can you declare? As long as I'm breathing, I've got a reason to praise you, Lord, oh my. Can you wave your hands for the Lord? Praise you, Lord, oh my. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, how could I keep it inside? Praise you, Lord, oh my soul. Hey! Sino po dito magsasabi na faithful ang Panginoon sa kanyang buhay? Can I hear a shout of amen? Amen! Can we declare this morning? I'll praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater. Can you declare? I'll praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody great. Can you declare? I'll praise cause you're sovereign, praise cause you reign. Yes, praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Sing praise you. Come on, church, lift your voice and sing praise you, Lord, oh my. Praise you, Lord, praise you, Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, how could I keep it? Come on, church, declare. I won't be quiet, my God is alive, how can I keep it? We believe. I won't be quiet, my God is alive, how could I keep it? Somebody praise, praise the Lord, oh my soul. Come on, church, pour out your praise, pour out your praises. He is worthy,
Hallelujah, Lord God, we praise your holy name. Hallelujah. Hallelujah, God. You're just so worthy. You're just so worthy of our praises. Panginoon, for your faithfulness, for your goodness, Panginoon. So this morning, Lord God, we just give you our praise. We just pray that your presence will just overflow in this place. You are worthy. You are worthy, God. We praise your holy name. Praise your holy name, God. We sing. There is hope in your name. You are able. You are able. Darkness flees in your name. You have overcome. You have overcome. Can you sing? Sin is ending. Hell is shaking at the mention of your name. Hearts are burning, lives are changing as we speak your name. We declare your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Hallelujah. There is healing in your name. You are able. You are able. Oh, hallelujah. Sickness bows down in your name. You have overcome. You have overcome. Can you declare? Sin is ending. Hell is shaking at the mention of your name. Hearts are burning, lives are changing as we speak your name. Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Declare His holy. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Come on, church, sing it out. Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Holy, holy, is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Can you lift your voice and sing? Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus.
the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Can you sing great? Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Can you sing to God? And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Can we sing one more time? Great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. Yes, you are. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. We sing, great are you. Great is the Lord in whom we have the victory. Hallelujah. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Can we just lift the name of Jesus this morning? And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth. Can you sing it up? And Lord, we want to lift Your name on high. just lift up your voice and sing. And Lord, we want to Yes, Lord thank God, for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Hallelujah! For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Can you just start to open your mouth and sing your praise? Sing
are worthy of every praise, of every song we can sing, of every hand that is lifted high. You are worthy, God. You are worthy. Lord, today, ang dalangin po ng aming mga puso is to encounter you in every single way possible. Lord God, we ask for your presence to just flow in this place, Panginoon, Lord God. We acknowledge you, Panginoon, Lord God. Lord God, in the name of Jesus, Lord God, we do not allow any foothold of the enemy, any chorus of distraction, Lord God, to come, Lord God, and distract us and hinder us to hear your word today, Lord God. We just pray, Lord God, na ang focus namin ay maging sa iyo lamang, Panginoon, Lord God, sa oras na ito. Maraming salamat for your goodness and for your faithfulness in our lives. You are truly worthy of our praises and worship sa oras po na ito. And we just carefully bring back all the glory, all the honor, and all the praises to your most holy name. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede bang bigyan mo ng mataas at malakas sa palakpak ang ating Panginoon? If He has been good, He has been faithful, can you give Him the best praise? Praise God! Hallelujah! Oh, hallelujah! Praise God. Sige po, tayo po mga kaupo muna po. God bless you po. Praise the name of Jesus, and maraming salamat sa inyo worship team for ushering us into the presence of the Lord. Hallelujah. Maraming salamat na narito po tayo ngayon, no? Purihin ang Panginoon, nasa bahay niya tayo at sama-samang nagwo-worship po sa Kanya. Blessed Love Month sa inyong lahat. Pwede bang sabihin mo yan sa iyong katabi? Blessed Love Month. Amen. At nawa po ay patuloy na mag-grow ang pag-ibig po natin sa Diyos at sa ating kapwa. Amen po ba doon? Ano po? Na kung saan at kailangan na ang pag-ibig po na ito ay talagang lumago sa buhay po natin. Kasi ito po ang greatest commandment ng Panginoon po sa atin, to love God and to love people. At ang 10 utos po ng Diyos ay binubuo po sa 2 na lamang in the New Testament. It is loving God and loving people. At bago po tayo magpatuloy, nais po nating i-welcome mga first-timers. Meron po bang ngayon lang nakadalo sa ating gawain ngayong umaga? Ma-invite po namin tumayo at nais po namin kayong welcome. Yan, si Michael and bro, yan, salamat sa Panginoon. Nakita kayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Pwede manatili kayong nakatayo at nais namin mag-offer ng prayer po sa inyo. Father God, salamat po sa mga kapatid po na ito na dinako mo ngayong umaga, Panginoon, for a purpose. And we ask, Lord, patuloy nilang maranasan, Lord, ang kabutihan mo at plano mo sa kanilang buhay. We speak blessing, Lord, sa kanilang buhay. At ganun po, Lord, hayaan mo patuloy nilang maranasan ang presence mo ngayong umaga. Hindi lang po mga first-timers na ito, kundi ang bawat isa na narito ngayong umaga sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. So tayo po ay nasa 6th and last part po ng ating tinatalakay na church vision. At ito nga po ay nandiyan na po tayo sa salitang nangangalaga. Pakisabi mo nga ang salita na ito, nangangalaga. At ito pong salita nito ay binubuo po yan o meron pong nilalaman na 2 bahagi. At ang una po niyan ay discipleship. Pakisabi mo nga ang word nito, discipleship. We are making disciples of Jesus. Ano po, ito po ay pagsunod sa utos ng ating Panginoon to go and make disciples. At ito nga po tinatawag na the Great Commission. At ang pangalawang nilalaman po ng ating tinatahak na ito nangangalaga ay caring for one another. Pakisabi mo nga ang mga salita nito, caring for one another. It is love in action. Pakisabi mo nga ito, love in action. Ayan, ano po, ito po ay pagsunod sa utos ng Panginoon po sa atin to love one another. And gaano ba kahalaga? Of course, sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, ang pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa, napakahalaga po nito. Tulad po ng sabi ng salita ng Panginoon from 1 Corinthians 13, verse 13, if I gave everything I have to the poor,
and even sacrificed my body, I could boast about it, but if I didn't love others, I would have gained nothing. So, ako man ay ipamigay ko man ang aking kayamanan, makatulong man ako ng malaki, makapagbigay man ng malaking halaga, pero kung wala daw pag-ibig, wala daw po yung pakinabang sa atin. Sa Panginoon, wala yung kabuluhan. So binibigyan din po dito ang kahalagahan ng pag-ibig sa ating ginagawa. Pagsamba sa Panginoon, ginagawa po natin yan na may pagkilala at pag-ibig sa Panginoon. At ang anumang ginagawa daw po natin sa ating kapwa, dapat gawin daw po nating may pag-ibig. So, love matters most. And love develops and grows in discipleship. Pakisabi muli ang salita nito, discipleship. Maulit ko po ang mga salita po nito, napakahalaga po ng pag-ibig. At ang pag-ibig na po nito ay nag-grow sa buhay po natin through the process of discipleship. And this morning, we will talk about discipleship sa unang part nga po ng ating tinatahak na nangangalaga. And I entitled this message, Discipleship Matters. And please join me po sa isang maikling panalangin. Tayo po ay dumulog po sa Panginoon sama-sama. Father God, thank you so much, Lord, sa bawat precious souls, Lord, narito ngayong umaga. Dinako mo po, Lord, to worship you. And Lord, salamat sa pag-accept mo, Lord, sa aming worship at sa time na ito, Lord, gusto namin makinig po sa iyo. Lord, please open our minds and our hearts, Lord, for your word upang ito ay aming maunawaan at aming matanggap. Hayaan mo, Lord, ang mga salita mo nito ng mga pangyarihan at buhay ay maging pagpapala talaga at kumilos po sa buhay ng bawat sa amin. Hayaan mo, Lord, enjoy po namin ang moment po nito, Lord, sa iyong pangunguna. And let the name of our Lord Jesus Christ be glorified. Ito po ang prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Discipleship is the process of making someone become like Christ. Hindi po sa kanyang anyo, hindi sa kanyang mukha, kundi sa kanyang character. And it is helping someone to become mature spiritually. Kaya ito po ang discipleship, ito po ay proseso ng ating paglago po sa buhay spiritual at patuloy po na pagbabago ng ating buhay ayon po sa nais ng Panginoon. May tanong po ako sa inyo ngayong umaga. Gusto mo bang maging katulad ni Jesus? Ayan, gusto po natin. And gusto mo bang bumait? Kahit hindi mo magawa. Now, hindi lang po bumait, kundi tayo po ay maging mabuti at katulad ng ating Panginoong Jesus. Now, buhat po sa salitang discipleship, dito po galing ang salitang disciple or ang salitang discipleship galing sa salitang disciple. Now, bakit po binanggit ito? Bigyan po natin diin yung salitang disciple. Ano pa pag sinabing disciple? A disciple, siya po ay isang learner. Siya po ay isang student. Apprentice. Pag sinabi apprentice, siya po ay nag-aaral o tinuturuan po siya ng isang mas marunong, ng mga practical, ng mga bagay, and also a follower. So ito daw po ang disciple. Siya ay learner, student, apprentice, and a follower. So discipleship is about learning and following Jesus. Pakisabi mo nga ang mga salita nito, learning and following Jesus. So, ang purpose ng discipleship ay hindi lang po para mag-increase ang ating knowledge, hindi lang para marami kang alam sa salita ng Diyos o patungkol kay Jesus, kundi ang tayo'y mag-mature. Tayo mag-increase ang maturity, it is becoming more and more like Jesus. Kahit kung hindi man po bigla ang ating pagbabago, at least tayo po'y unti-unting nag-grow at nagbabago. Pwede bang pakisabi mo sa iyong katabi, pabago ng pabago tayo? Totoo po ba yun? Dapat amen po talaga. At ang nagbabago po sa atin, of course, ang ating Panginoon. So we are changing from glory to glory. Kaya kung may nakikita kang hindi okay, sa ginagawa, sinasabi, o attitude ng iba, ay huwag mo siyang husgahan dahil hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. And also, I believe, ganun din po
ikaw, ganun din po ako, ang bawat sa atin, patuloy pa po tayong binabago ng Diyos. Can you say amen? Yan, lahat po tayo ay may mga kapalpakan pa. Lahat po tayo ay may mga pagkukulang. Lahat po tayo sumasablay pa. Lahat tayo ay sumasablay sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa. Amen po ba sa mga pag-uugali natin? Pero ang maganda dito, patuloy po tayong binabago ng ating Panginoon. Patuloy tayong nililinis, inaayos at pinagaganda ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang tanging may karapatan, na makakita o mag-judge po ay ang Panginoon, hindi po tayo sa ating kapwa. So meron pong nagtanong, ano daw po ang difference o what is the difference between an atheist and a Christian? Sinabing atheist, hindi po naniniwala sa Diyos. Para sa kanya, walang Diyos. At lalong hindi po siya sumusunod sa Panginoon. Pag sinabing Kristiyano, sinasabi niya siya ay sumasampalataya sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon. So ano daw ang kaibahan, again, ng atheist and ng Christian? So, ang sagot ay, ang atheist daw po ay honest. Siya po ay tapat na sinasabi niyang, walang Diyos. Hindi ako naniniwalang may Diyos. Matapang po niyang sinasabi na against po siya sa Diyos. Hindi siya kumikilala sa Diyos. Pero may mga Kristiyano daw po na kiniklaim nila, sila ay Christian, sila ay follower ng Panginoon, but are not. Hindi naman nakikita sa kanila ang pagiging totoong follower ng ating Panginoon. So nawa po, hindi po tayo sa kabilang in both. Nawa po tayo ay kabilang doon sa mga tunay na mga followers ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen. And pwede mang sabihin mo sa iyong katabi na may katapatan, ng totoo lang, sabihin mo, I am a follower of Jesus Christ. Totoo po ba yan? Amen. Kung totoo, praise God. Kung hindi pa totoo, naway magiging totoo. Dinideclare po natin, tayo po yung mga tunay ng mga followers ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong po ay, how serious are you in following Jesus? Gaano ka kaseryoso sa pagsunod sa Panginoong Jesus? Gaano ka kaseryoso na matuto from Jesus? Are you really following Him? Or are you following someone else? Magandang makita po natin to, ma-check po talaga natin ang ating mga sarili. Sino ba talaga ating fina-follow? Sino ang ating sinusundan? Sino po ang ating sinusunod? Kapag may ipinagawa sa iyo ang Panginoong Jesus na hindi mo gusto o mahirap gawin, ay gagawin mo ba? Sa Batangas na salita niya, may pinsan po ka dyan. Janet, pwede kang tumayo? Ayan, okay na. Si Janet po ay third time po niya umaten. Yan po ay first cousin ko. Ang father po niya at mother ko ay magkapatid. And praise God, ako po ay kinakabahan dahil first time ko mag-preach, andyan po yung aking pinsan. Praise the Lord. Sa Batangas po, pag sinabing dito sa atin ay gagawin mo ba? Sa Batangas, gagawin mo ga. Pwede mo sabihin mo sa Batangas na punto, gagawin mo ga. Mga taga-Batangas tayo ngayon. Yun po kapag mahirap ang pinapagawa sa atin, gagawin kaya natin bilang followers ng ating Panginoon. Kasi madali pong sumunod kapag gusto natin or madaling gawin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero pag kontra na sa gusto natin, kapag mahirap nang gawin, kaya again ang tanong ay, ifa-follow ba natin? Mag-o-obey ba tayo sa ipinapagawa ng ating Panginoon? So, ang tanong ay, what are your goals in life? What are your heart's desires? Do they comply to the will and commands of Jesus? Yung mga gusto mo mangyari sa buhay, yung gusto mo marating, and yung mga gusto mo, yung desire ng puso mo, umaayon ba yun doon sa gusto ng Panginoon? O baka lihis? Kasi tinuturuan po tayo ngayon, ang nais ng Panginoon, tayo maging followers niya. So bilang followers ng Panginoon, dapat yung ating tinataha, kaya ang gusto ng Panginoon, hindi po yung gusto lang natin na kontra naman sa gusto ng ating Panginoon. Kaya ano ang kinabibisihan mo? Yan. Yung ba ay patungo kay Jesus o palayo sa Kanya? Meron pong isang tao, isang lalaki na mayaman, materially
and usagana po sa mga material na bagay dahil nga siya ay napakayaman. But in spite po ng kanyang kayamanan, ay alam po niya na mayroong kulang. There's lacking in him. At yung kulang po na yun sa kanya ay alam po niya na napakahalaga para sa kanyang buhay at gusto po niya itong makamtan. Gusto po niyang magkaroon po nito. Kaya bago po natuloy yun, tanong po muna sa atin, ano ang iyong pinakaasam? What is it that you desire the most? Magandang makita po natin, ano nga po ang pinaka-aasam ng puso ko? Ano ang gusto kong makamit? Ano po? So, ang pinaka-aasam po ng lalaking ito sa kwento na ating babasahin ay gusto ring ibigay sa kanya ni Jesus. At posibleng ganun din po sa atin na yung ating pinaka-asam, yung ating para sa ating napakahalagang bagay ay gusto rin ibigay sa atin ng Panginoon. Pero dito sa lalaki na ito, bago po yun ibigay ng Panginoon, kailangan mo niyang dumaan sa proseso ng discipleship. Sabihin mo nga, proseso ng discipleship. So tingnan po natin in Mark chapter 10, beginning in verse 17 hanggang 22, at ito po yung part ng story. Nasabi po dito, as Jesus was starting out on his way to Jerusalem, a man came running up to him, knelt down and asked, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" So ito po yung nakita niya na mas mahalaga, higit doon sa kanyang kayamanan, yung buhay na walang hanggan. So nagtanong siya sa Panginoon, ano ang dapat yung gawin para magkamit ako nito? So why do you call me good? Jesus asked. Only God is truly good. And then, but to answer your question, you know the commandments. You must not murder. You must not commit adultery. You must not steal. You must not testify falsely. You must not cheat anyone. Honor your father and mother. Teacher, the man replied, I've obeyed all these commandments since I was young. Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There's still one thing you haven't done. He told him, go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. At this the man's face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Now, ang lalaki po nito, this rich man wasn't asking for following Jesus. Ang itinanong po niya kay Jesus ay hindi kung papaano po ba ako makasusunod sa inyo. Hindi niya tinanong, papaano Lord ako pwedeng maging disciple mo. Ang itinatanong po niya ay papaano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang sagot ni Jesus hindi po nakadirect doon sa eternal life. Kundi diniretso po siya ni Jesus na kung saan ay ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ang pinagbilhan ay ipamigay mo sa mahihirap, then come, follow me. Hindi po in-address ni Jesus mismo about eternal life. Alam po ni Jesus, may something sa buhay ng lalaki na ito na humahad lang para magkaroon siya ng eternal life, and that's love for his possessions, love for his wealth, love for money. Now, if you really want to follow Jesus, it's a very good decision and it pleases Jesus. But Jesus requires us to take away first the things from us that are not pleasing to Him. Mga bagay na humahad lang o sagabal sa pagsunod sa Kanya. Punta po muna tayo in Luke chapter 9, and babalik po tayo dyan. In verse 23, then He said to the crowd, sinabi po ni Jesus sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Ang dami, libo-libo ang mga tao na kung saan pumunta si Jesus, so sinusundan po siya dahil gumagawa po siya ng mga himala. Ang kanyang mga teachings ay hindi katulad ng mga itinuturo ng mga teachers of the law o ng mga Pharisees. Ano po? Kaya sinusundan siya ng napakaraming mga tao. Pero ang sabi ni Jesus sa mga tao, crowd, it means hindi lang po mga disciples. Sa lahat po ng tao sumusunod sa Kanya, ang sabi po niya, if any of you wants to be my follower,
if any of you wants to be my disciple, kung sino man sa inyo ang gusto niyong maging alagad ko, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. Ang sinabi po ni Jesus sa mga tao ay, kung gusto niyong sumunod sa akin, kung gusto niyong maging mga alagad ko, mabuting bagay yan, pero dapat mo munang inyong i-give up ang mga bagay na pang inyong sarili. Yung pleasure sa inyong sarili, kasalanan, mga bagay sa mundo, and then take up your cross daily. Pag sinabing take up your cross daily, ano ba yan? Dito mayroon pong iba-ibang paliwanag eh. Ang paliwanag na iba po dito, yung cross daw yung mga sufferings. Dapat i-care mo yung mga sufferings, hindi pwedeng susunod ka sa Panginoon dahil hindi ka dadaan ng sufferings. Tandaan po natin, si Jesus hindi nag-offer, pag sumunod ka sa akin, walang sufferings. No! Inilalatag muna ni Jesus ano requirement sa pagiging disciple niya. Ang another meaning po niya, take up your cross daily, yung mga pag sinabing cross, death. Ano ba ang mga bagay na dapat patayin sa buhay natin araw-araw? Of course, yung mga kasalanan sa atin, sa buhay po natin, maraming mga bagay po, mga against sa ating Panginoon. And then, kapag inalis mo yung mga bagay na yan, saka sinabi ni Jesus na, follow me. Saka kasumunod sa akin. Now, yung kayamanan, possessions, riches, wealth, hindi po yan masama. There are good blessings from God. Pero dito sa story, in Mark 10 na atin pong binasa, the possessions na kinuman po ni Jesus sa lalaking mayaman nito na alisin, ibenta mo, ipamigay mo ang pinagbilhan sa mahirap para makasunod po sa Kanya. Bakit? Alam po ni Jesus kung ano ano nasa puso o ng lalaki po na ito. Gusto po niya magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero alam ni Jesus na ang lalaki nito, meron siyang mas minamahal kaysa buhay na walang hanggan. Ano po yun? Yung love for his possessions. Kaya yun ang dinil ni Jesus. Ibigay mo, ibenta mo, alisin mo yan sa buhay mo. It doesn't mean na gusto ni Jesus na maghirap ang lalaki na ito. Ganon din sa buhay natin. Ayaw ni Jesus na naghihirap po tayo. Ang plano niya sa atin ay gumanda ang ating buhay. Ang plano niya sa atin ay mag-prosper tayo. Hindi tayo saktan, kundi bigyan ng pag-asa at magandang bukas. Amen po ba? Gusto ni Jesus na tayo'y managana. Gusto niya i-bless ang ating buhay. Pero bago mangyari yun, gusto muna niyang maalis sa atin yung mga sagabal sa pagsunod natin sa Kanya. And that's love for other things nang higit po kaysa sa ating Panginoon. So anything or any person na hindi po tayo willing na maalis sa buhay po natin na ipinapaalis ni Jesus, it means mas mahal po natin yan kaysa kay Jesus. So anumang bagay po na meron po tayo, pag hindi natin kayang kontrolin, pag hindi po natin kayang isurrender kay Jesus, tayo po ang kinokontrol nito. Bagay man yan o tao. Kaya, ang dinil ni Jesus sa lalaki nito sa story na lumapit po sa Kanya ay yung Kanyang kayamanan dahil yun ang kumukontrol sa puso niya. No doubt, ang lalaki po na ito ay nagmamahal at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga lumapit po sa Kanya at doon nagtanong paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. But there's something sa Kanyang buhay na more valuable kaysa kay Jesus, again, yung Kanyang kayamanan. Mas willing po ang lalaki na ito na mawala o malayo si Jesus sa Kanya o hindi makamit yung buhay na walang hanggan, huwag lang mawala sa Kanya ang Kanyang kayamanan. Do you know that anything or any person that we love more than Jesus is an idol? Anumang bagay o tao na mas mahal po natin kaysa kay Jesus, yan po ay idol. At kapag meron po niyang tayong idol, we are committing sin of idolatry.
So a person who has an idol, again, ano yung idol? Mas anything or any person na mas minamahal mo kaysa kay Jesus, ay hindi po tinatanggap ni Jesus bilang kanyang follower. Tingnan po natin ang first commandment sa 10 commandments. Sino po sa inyo nakakatanda ng 10 commandments? Mag-test muna tayo ngayon. Hindi po natin pa-recite ang 10 commandments. Sino po nakakaalam ng first commandment sa 10 commandments? Yung pinakauna. Kasi yung pinakamauna, yun po ang pinakamahalaga. Kaya po yun ang inuna. Nag-iisip tayo. Kaya ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Ayan, okay. Yung pong first commandment na ito sa 10 commandments, ay inalis po ng isang famous religion because they have many different idols. At ang tanong ay, kung inalis nila ang isa, edi dapat 9 na lang. Bakit 10 pa rin? Diba? Kahit saan natin tingnan, ang 10 utos ng Diyos. Makita po natin. Now, ang sagot po dyan, bagamat inalis po nila yung first commandment, yung pang-10 na mahaba, hinati po nila yun, ginawang 2, kaya 10 pa rin. Yan po yung 10 commandments ngayon ng religion, na may mga idols. Now, anyways, kaya mahalaga po na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos para malaman po natin ang katotohanan. Kaya kung ikaw ay nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, mapalad ka. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, mapalad ka. Hindi malapad ka, kundi mapalad ka. Mapalad ka na nakita ko ngayon sa tahanan ng Diyos at nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba doon? Now, tingnan po natin ang salita ng Lord. Ano po, kahit ano pong Bible yan, kahit anong Bible po ng anumang religion, pare-pareho po itong 10 Commandments nito. Tingnan po natin. Ang sabi po dito sa Exodus chapter 20, at dito po sa chapter nito ay nandito po nakalist ang 10 Commandments. Pero ang pupuntahan lang po natin yung first commandment. Ayon po sa ating pinag-aaralan ngayong umaga, the discipleship. Now, Exodus chapter 20. Ang sabi po dito, ito po ang first commandment. Ang unang utos sa 10 utos, verse 3. You must not have any other God but me. Sa Tagalog, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan po ang utos ng Diyos. Yan po yung inalis. Kadugtong po niyan, verse 4 and verse 5, under po dyan ay ito, you must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. Now, madaling sasabi, ay hindi naman kami sumasamba dyan. Okay, nire-respeto lang namin, kaya meron kami nito, ay para aming pang maalala lang, okay, yung mga persons na ito. Pero ang command po ng Panginoon dyan ay, you must not have, you must not make, huwag kayong gagawa, huwag kayong magkakaroon ng anumang uri, metal man yan, kahoy man yan, bato man yan, plastic man yan, anumang uri ng anumang nasa langit, nasa lupa, o nasa dagat, you must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Sabi mga, jealous God. Siya daw po ay Diyos na mapanibughuin, who will not tolerate your affection for any other gods. Pag mayroon daw po tayong affection, mahal mo yan. Hindi daw ito tolerate ng Diyos. Ulitin ko, sabi ng iba, kaya nire-respeto lang naman namin, yung mga bagay na yan, hindi naman yung sinasamba. Pero again, ang utos ka, huwag kayong magkakaroon yan. And then next, may katugtong ba tayo yan? Hanggang doon na lang. May katugtong ba tayo? Sabi po doon ay, anak yung kadugtong. Sa 6 na. Ayan, ito po ang kadugtong sa verse 5. I lay the sins
Sabi niya, hindi daw po niya ito-tolerate. Kapag meron tayo niya, may affection tayo dyan, I lay the sins of the parents upon their children. Sino yung parents po dyan? Those idolatrous. Sila na may mga idols na ito. Ilalatag po yun, dadaloy daw sa kanilang mga anak. The entire family is affected. Even children in the third and fourth generations of those who reject me. Pansinin po niyo sinabi sa last part, who reject me. Kapag daw ang sa tao may idol na yan, nire-reject niya ang Diyos. Hindi, ano po? Ito po hindi gaanong naituturo sa church. Masasaktan ng mga tao eh. Pero ito yung commandment ng Diyos. Kaya ang dumadaloy sa tao ay punishment instead of blessing kasi may mga idols. Naninibugo ang Diyos. Kung ikaw ay merong, yung asawa mo, halimbawa, ay nagkaroon ng other party, masisiyahan ka ba? Ano mararamdaman mo? Ganun ang Diyos. Isa lang siyang Diyos, pero pag mayroon daw tayong other God, naninibugo siya. Sasaktan. Damdamin ng Diyos. At hindi daw niya tinotolerate po yun. So, idolatrous people are in danger of the punishment of God. Tingnan po natin sa Revelation, sa New Testament, in chapter 21, verse 8, but as for the cowards, and the ignoble, and the contemptible, and the cravenly lacking in courage, and the cowardly submissive, and as for the unbelieving and faithless, and as for the depraved and defiled with abominations, and as for murderers, and the lewd, and adulterers, and the practicers of magic arts, and the idolaters. Now, hinighlight ko po dyan ang idolaters, part po ng ating pinapasadahan ngayong umaga. Sino daw po yung idolaters? Ang sabi po dito ay, those who give supreme devotion to anyone or anything other than God. Sino daw po yung mas pinahahalagahan mo, mas minamahal mo kaysa sa Diyos? Yun daw po ay idol at ang gumagawa po nito ay idolaters. At sino pa? All liars, those who knowingly convey untruth by word or deed, all of these shall have their part in the lake that blazes with fire and brimstone. Ano po yan? Yun po yung impyerno. Yung naglalagablab na apoy. Nandyan daw po dadalhin yung mga nabanggit kanina kasama yung idolaters. This is the second death. Ano ba yung first death? Ang first death, ito po yung ang kasalanan po, ang wages of sin is death. Diba sabi po ng Bible, Romans 6:23? Yun po ang first death, tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang second death, kapag ang taong makasalanan ay napunta na sa kanyang final destination, impyerno, yun na po ang second death dahil yun na po walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos at walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Kaya hindi po biro yung gumagawa ng ganitong mga bagay. Kaya nasulat yan sa Bible para iwasan po natin. And thank God, mayroong Bible na nagtuturo po sa atin ng katotohanan. So, Jesus dealt this sa lalaking mayaman, about his possession, not because Jesus was after sa yaman ng lalaki, but because he's after sa spiritual condition ng lalaking yun. Jesus loved that rich man and wanted him to have eternal life. Kaya nais po niyang ipaalis ang humahad lang sa kanya, yung kayamanan na mas mahal niya kaysa kay Jesus at mas mahal niya kaysa eternal life. Notice po, tingnan po natin, ang sinabi po ni Jesus after nasabihin po niya sa lalaki na ibenta ang kanyang ariran, ang pinagbilhan, ibigay sa mahihirap. And then, tingnan po natin in verse 21, balik po tayo sa text natin in Mark 10. Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There's still one thing you haven't done. He told him, go and sell all your possessions and give the money to the poor,
and you will have treasure in heaven. At ano sinabi niya sa last part? Then come, follow me. Hindi niya sinabi sa lalaking mayaman, ay, maganda yan. Mayaman ka, sige, sunod ka sa akin. Magagamit natin yung kayamanan mo sa gawain ng Panginoon. Walang halaga kay Jesus ang anumang meron po tayo if we are not willing to follow Him. If we are not following Him. Kaya kung hindi tayo sumusunod sa Kanya, ano po, tayo po yung magsasuffer ng hindi maganda. Kapag hindi po tayo willing na maalis po sa atin yung humahadlang sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pagsunod sa utos ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, pagsunod sa utos ng Panginoon. At ito po ang mga true followers ng Panginoon sumusunod sa mga salita at utos ng ating Panginoon. In 1 Samuel chapter 15, verse 22, it says, But Samuel replied, What is more pleasing to the Lord? Ano ba ang mas nakalulugod sa Panginoon? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of rams. Ulitin ko po yun. Obedience is better than sacrifice. Napakahalaga kay Jesus ng ating pagsunod sa Kanya. Dahil na ipapakita natin ang pagiging true follower sa Kanya. So, balik po tayo sa sinabi ni Jesus doon sa lalaking mayaman tungkol nga sa kanyang possession. Di ba sabi, ibenta mo at ipamigay sa mahirap ang pinagbilhan. Hindi po yun nangangahulugan na sinabi ko kanina, masama ang kayamanan. Mabuti ang kayamanan. Mabuti ang possessions, mabuti ang pananalapi. Pero huwag maging dahilan yan para mas mahalan natin to kaysa sa ating Panginoon. Amen po ba? Nais ni Jesus na maging maayos, umunlad ang ating buhay. But sometimes, ang material possessions, ang career, ang negosyo, ang trabaho, ay nagiging hadlang para tayo ay maging tunay na mga alagad ng Panginoon. Disciples that are truly following Him and obeying Him. So discipleship is a process of making our lives malinis, maayos, at maganda. Ito pong tinatahak natin sa ating vision. Kung hindi po tayo dadaan sa process ng discipleship ng Panginoon, hindi po tayo magiging tunay na disciples ng ating Panginoong Jesus. Kaya huwag kang pumayag na ang iyong pagiging disciple ng Panginoon ay hanggang isip lang. Ano ba yung hanggang isip lang? Hindi mo ginagawa. Ano po? Be a disciple of Jesus in action. Sabi mo nga sa katabi mo, in action. So follow Him. Follow His instructions. If you are willing to follow Jesus, that's a very good position for you to have a blessed, joyful, peaceful, and happy life. A life that is fulfilling and beneficial. Kasi hindi natin matatapuan ang fulfillment sa buhay aside from following Jesus. Because Jesus is our life. And there's no eternal life without Jesus. So if you do not walk on the way of Jesus, which is by following Him, you cannot reach the destination that Jesus planned for you. Kaya ang best decision is to follow Jesus whatever the cost is. Kahit malaki ang halaga, kahit mahirap, ang best decision, yes Lord, susunod ako sa iyo. I will follow you. So, discipleship matters. Pakisabi mo ulit ito, discipleship matters. So, ang nais ng Panginoong Jesus, ang bawat sa atin ay maging kanyang disciple, kanyang follower. Kaya nga po ang command sa atin, go and make disciples. Huwag tayong masiyahan, masatisfy na tayo umaattend lang ng ating Sunday services. Mabuti po yung tayo umaattend ng gawain, pero hindi po yan sapat. Bakit?
wala pong command sa Bible, sa entire Bible, sa kabuuan ng Bible, walang command ang Panginoon na basta umaattend ka ng Sunday, sapat na yan. O umattend ka lang ng Sunday, okay na yan. Ang command sa Bible, sa mga believers, ano po? Go and make disciples. Nangangaluluwa at nangangalaga. So starting next Sunday, sa second Sunday nitong February, after po ng ating second service, after ng lunch, meron na po tayong discipleship program. So pansamantala, postpone muna ang ating fellowship sa hapon kasi gagamitin po natin yan for discipleship. And ini-encourage po namin kayo, ang bawat isa po sa inyo, na mag-join po dito kung kayo po ay available. Ito po ay for free. At may enjoy po natin sigurado po ito. And kayo po ay, kasi tayo po ay matututo pa about kay Jesus, teachings about Jesus. Tayo po ay mag-grow kasi discipleship po ito. At tayo po ay mas magiging kagamit-gamit para sa ating Panginoon. Excited po ako dito. And nawa po ay mag-join po kayo dito. So next Sunday na po yan mag-start. At kung hindi po kayo naka-enroll, mamaya sa ating pong usher, magpalista lang po kayo doon. Or mag-stay lang po kayo dito after po ng second service next Sunday. Gusto po bang magamit ka ni Lord? Di ba? Gusto po natin yan. At kung ikaw man ay manggagawa ng Panginoon, ay maging mas kagamit-gamit ka. Kaya kailangan po natin itong part po na ito ng discipleship. Hallelujah. Meron pong isang, by the way, kung ikaw ay nagtatanong, bakit ba Kristiyano na ako, follower naman ako ni Jesus, or believer naman ako ni Jesus, love ko naman si Jesus, bakit hindi ako masaya sa aking buhay, Kristiyano? Naitanong mo ba yan? Nakaranas ka ba ng ganon? Parang hindi ka gaanong masaya sa pagiging Christian mo. And one of the reasons po dyan, posibleng you're not really following Jesus. Kasi kapag po tayo totoong sumusunod kay Jesus, kahit mahirap ang buhay, masaya ka sa pagiging Kristiyano. Kung naghahanap ka ng kasiyahan, tulad ng lalaking mayaman doon sa kwento, nasa kanya ng lahat materially. Wala nang ibang hanapin kasi super rich po siya. Pero bakit hindi siya masaya at may kulang? Kasi hindi siya sumusunod sa Panginoon. Kaya mahalaga po ang desisyon. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng kulang ng kasiyahan, check your heart. Lord, baka meron kang ibang sinusunod instead ng Panginoon. So, nung the other week, may isa pong YA na lumapit po sa akin. Hindi ko ko nabanggit sa kanya, kaya hindi ko pa mabanggit ang name po niya. So, sabihin ko isang YA po siya, nakausap ko po. And naniyaya po siya ng kanyang mga kasama sa work, punta po ng Batangas, at alam po niya, mag-relax po doon, at the same time, mag-iinuman. Kasi hindi pa mga Christians ang kanyang kasama. So, niyayaya po siya, isip niya, pag siya sumama, ay baka mahatak po siyang uminom, o matangay po siya ng kanyang mga kasama sa mga worldly na gawain. Kaya sabi niya, sa halip na sumama siya, of course hindi siya sumama, sabi niya, punta na ako sa gawain ng Panginoon. Kaya pumunta po siya, umattend po siya ng midweek service. Umattend po siya dito, at tuloy-tuloy po ang kanyang pag-attend. Bakit? Nasabi po niya, pag ako'y nasa gawain ng Panginoon, mas maiiwasan ko ang mga bagay na kamunduhan. So ipinapakita po niya ang pagsunod sa ating Panginoon. So yung po, true follower, itetest tayo. Itetest po tayo dyan. At ina-appreciate ko po ang kapatid po natin ito sa kanyang decision ay po na best decision and pleasing sa ating Panginoon. Ikaw kapatid, kapag may nag-i-invite o humahatak sa iyo sa worldly pleasure or for your fleshly pleasure, ano ang pipiliin mo? Pagbibigyan mo yon o susundin mo ang gusto ng Espiritu ng Panginoon? Ang choice po ay nasa atin. Kasi sabi po ni Apostle Paul, ang ganda po sa ating midweek, may tinuturo po si Pastoran na series. At kung kayo naman po ay available, maka-attend po ng ating midweek Thursday, 7:30 hanggang 9 o'clock o before 9, tapos na po yan. Ay punta po kayo dito at ma-enjoy po natin ang worship and also the Word of God. At tayo po mismong mapagpapala. Isa po sa mga naituro po dito, ay doon po sa Galatians chapter 5 verse 17. Ito po ang sabi. The sinful nature, referring do sa ating sariling buhay, yung ating flesh na ito, wants to do evil.
Yun daw ang gusto natin, yung gumawa ng masama, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other. So, you are not free to carry out your good intentions. Sa buhay natin, gusto natin gumawa ng mabuti, pero hindi natin magawa. Kinukonvict tayo ng Holy Spirit na gawin ko anong tama, pero yung flesh natin, yung sarili natin, ayaw. Kasi gusto daw nito to do evil. So may naglalaban na forces dito sa loob po natin. Kaya ano po ang point dito? Kapag nasa ganung sitwasyon, kapag ang sinunod natin ay ang udyok ng Holy Spirit at ang pagsunod sa Panginoon, tandaan po natin, hindi tayo mamamali, hindi tayo maliligaw kapag si Jesus ang ating sinusundan. Kaya ang invitation niya, follow me. Follow me. Pag sinabi mong, yes Lord, I will follow you, then may mga bagay na, anak, tanggalin mo ito ha. Sagabal yan eh. Yung kasalanan mo, ay anak ha, huwag mo na ituloy yan ha. Kasi gusto po tayong lahi ni Jesus sa langit. Gusto niyang makamit po natin ang eternal life. At ang eternal life, hindi po yan matatagpuan sa kamunduhan. Hindi po yan matatagpuan sa kasalanan. Matatagpo yan sa Panginoon. Kaya, follow me, ang sabi ng Panginoon. Kaya kung ang sinusundan mo, pina-follow mo ay, o mas minamahal mo ay bagay o tao, at hindi si Jesus, think about it seriously. Seryosohin mo yan. Kasi seryoso ang Panginoon sa sinabi niyang, follow me. Kasi ang Panginoong Hesus lang ang tama at best person na ating masusundan. Bakit? Sabi ni Jesus, bago po tayo mag-end, John 14 verse 6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabihin, walang ibang daan, walang ibang buhay, walang ibang katotohanan maliban kay Jesus. Walang makakaparoon sa Ama, walang magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi sa magitan ni Jesus. Kaya sabi niya, follow me. Follow me. So, gusto mo bang magkaroon ng eternal life? And I believe gusto po natin yun. Kaya nga tayo nandito ngayong umaga. At ito po inaalok ng Panginoon sa atin for free. So gusto mo ba ng malinis, maayos, at magandang buhay? Gusto mo ba ng mapayapa at pinagpapalang buhay? Gusto po natin yan. So ang invitation ng Espiritu ng Diyos sa atin ay follow Jesus. Be His disciple and make disciples. Willing ka bang mag-follow kay Jesus kahit costly? Yun na po eh. Yun na po mabigat eh. Madali, masabing, yes Lord, gusto ko sumunod sa Panginoon. Yes Pastor, gusto mag-follow kay Jesus. Pero costly ang pagsunod kay Jesus. Bakit costly? Kasi may isa-sacrifice tayo eh. Yung mga sarili nating gusto na hindi gusto ng Panginoon, haalisin natin. Sabihin mo, gusto ko nga Pastor, hindi ko na magawa. Hindi po natin kaya talagang magawa kung tayo lang. Kaya nasa atin po ang Holy Spirit, tinutulungan po niya tayo. Siya ang tumutulong sa atin. Kaya tayo magdedepend sa Kanya, sa conviction niya, i-obey natin, mangyayari po yan. Mag-follow talaga tayo kay Jesus, anuman po ang halaga, kahit po mahirap yan. Hallelujah. Hallelujah. Tandaan po natin, walang sacrifice para kay Jesus na hindi niya ginagantimpalaan. Maulit ko po yun. Walang sacrifice na ibinibigay tayo sa Panginoon na hindi niya ginagantimpalaan. Lahat po ng ating ibinibigay sa Panginoon, ginagantimpalaan po yun ng Panginoon. Tandaan po natin, we cannot outgive God. Bakit? Sabi po ni Jesus in Luke 6:38. At kadalasan ginagamit po ang verse nito in giving at wala pong masama po doon. Pero ang context ng verse po na ito is not about money. Though pwedeng gamitin about money.
Ang context po nito is about relationship. Relationship natin sa ating kapwa. Kaya ang mga nasa unahan niyan, love your enemies. Bless those who curse you. Yan, hanggang sa dumating po sa verse 38. At ang sabi po dito ng Panginoon, give and you will receive. Your gift, kung ano man ang iyong binigay, will return to you in full. Pressed down, shaken together to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Kaya sabi ko kanina, we cannot outgive the Lord Jesus Christ. Kaya kapag meron kang isinacrifice sa pagpalo sa Kanya, hindi pwedeng hindi niya gagantimpalaan yung sinacrifice mo. Anong ibig pong sabihin nito? Walang pagkalugi, walang pagkatalo kapag si Jesus ang sinunod mo. Kaya yung sinabi niya sa mayaman, ibenta mo yung ari-ari at pabigay mo sa mga tukpa ang pinagbilhan, hindi po kaluguhan yung sa mayaman. Pero para sa mayaman, pambihira, ang tagal ko bago naipon to. Ang laking sinacrifice ko para magkaroon ako na mabibigay ko lang. Of course, hindi po niya natindihan ang tinutukoy ng Panginoon. So, sa buhay po natin, posibleng may pinapaalis ang Panginoon. Baka kasalanan, bisyo, o ano man yan, o idol. Pinapaalis ng Panginoon. Pero ang choice ay nasa iyo. At bago po ako magtapos, meron po sinabi si Jesus in Matthew 11, verse 28. Ang sabi po niya, come to me, lumapit kayo sa akin, all you who labor and are heavy laden and overburdened, and I will cause you to rest. I will ease and relieve and refresh your souls. Sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, sa inyong mga pasana nahirapan kayo, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Diba, sarap? Pero bakit ko binanggit po ito sa ating pinag-uusapan? Yung invitation dito ni Jesus, come to me, hindi lang po yung basta lalapit tayo sa Kanya, magpe-pray tapos na. No. Ang ibig sabihin po niya dito, come to me, sige lumapit sa akin, then follow me. Paglapit natin sa Panginoon, tuloy-tuloy na yun. Follow me. Come to me and follow me. And I will ease, I will relieve, I will refresh your souls. You will find rest for your soul. Wow. Hallelujah. Pwede po ba kayo maimitahan tumayo? Bago po tayo umawit sa Panginoon at bago po tayo mag-anyaya dito sa harapan, sa sino man gustong lumapit, especially gustong tumanggap sa Panginoon. Tingnan po natin itong mga salita po nito. Never lose the person who always wants the best for you. Who genuinely love and care for you. Wag mo nang pakawalan, hayaan mawala sa'yo yung best person na walang ibang iniisip kundi ang kapakanan mo, ang pinakamainam sa'yo, yung nagmamahal sa'yo ng totoo at nagke-care sa'yo. Sino ba yan? His name is Jesus. Kaya, again, ang invitation na Jesus, come to me. Follow me. Ano man na iyong kalagayan, sa tingin mo, nasa kasalanan, bisyo, problema, nanlalamig ka sa Panginoon, meron ka mas ibang minamahal kaysa kay Jesus, hindi man naninisi ang Panginoon, hindi nagko-condemn. Nasabi lang niya, come to me, follow me, and I will give you rest.
Habang inaawit po ang awitin na ito, bukas po ang ating harapan. Pwede po tayong lumapit sa Panginoon. Ano man ang iyong kailangan sa buhay mo, ano yung gusto mong gawin ni Jesus sa buhay mo? Tulad ng lalaking mayaman, gusto niya, Lord, gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung ba gusto mong magkaroon ng katiyakan? Then, lumapit po tayo sa Panginoon. Sige po. Hallelujah. Open na po ang altar. Sino man gustong lumapit po sa Panginoon ngayong umaga. Ano man po ang naisin ng puso mo, ano man ang kailangan mo, may Jesus tayo na malalapitan na hindi magtataboy po sa atin. Oh, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Can you just sing to God as we worship? Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Maraming salamat po, aming Ama sa langit, sa eternal life na gift mo sa amin. Salamat, Lord, sa
Pagtuturo mo din sa amin sa mga bagay na dapat namin i-check sa buhay namin. Baka meron kaming ibang pina-follow sa halip na ikaw. Baka meron ng kaagaw ka sa puso namin, Panginoon, na ikaw ay nasasaktan. Kaya tulungan mo kami talaga, Lord, na iwan ang mga bagay na nakahadlang, Lord, sa pag-follow namin sa iyo. Gawin mo po kaming totoong mga followers mo na kung saan ay nakakapag-disciple din kami ng iba pa, Panginoon. Kaya pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat anak mo na lumapit sa iyo ngayong umaga. Lord, dalhin mo po kami ito sa magandang plano mo sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon, hindi lamang po sa paging disciple, kundi sa pagtugon mo sa aming mga idinulog sa iyo ngayong umaga. Thank you, Lord, sa gift of life, Lord. Sa abundant life, eternal life, Lord, nakaloob mo sa amin. We bless you, Father. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Siguro, kayo po muna yung maupo at bago po tayo dadako sa ating pagkakaloob, proceed po muna tayo sa ating communion, sa ating banal na hapunan. First time sa ganitong communion. So, yung pinapasa po natin na payat ko, papakihawak nyo lang po. Una, at hintayin po natin mabigyan ng lahat. Then, sabay-sabay po natin tatanggapin po yan. Pakita po ng ating unity bilang isang katawan ng ating Panginoon. So, habang dinidistribute po yan, ay manatili po tayo in the attitude ng ating pong pasasalamat sa ating Panginoon dahil po sa buhay na kanyang isinacrifice para sa atin. Yan pong tinapay na yan ay simbolo ng katawan ni Jesus na nagkasugat-sugat. Na po, sinacrifice po niyan para magkaroon po ng kagalingan ang ating mga sakit at karamdaman. At yung kopa na sinisimbolo po ng dugo ni Jesus, kanyang buhay, na yan po ang pinantubos, pinambayad sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Bible, wala po tayong pambayad sa ating mga kasalanan. Kasi ang requirement po para mabayaran ang ating kasalanan ay dugo na walang bahid ng dungis, walang kasalanan. Wala pong tao na walang kasalanan. Kaya si Jesus ay bumaba buhat sa langit, nagkatawang tao para magkaroon po ng laman at dugo upang isacrifice nga para mabayaran ang dapat bayaran na hindi natin kayang bayaran. Kaya yan po sinisimbolo ng tinapay at kopa, yan po ay banal sa harapan ng Panginoon. This communion is holy to the Lord. Ano po kasi ito po ay ating inaalala mismo yung kanyang buhay na isinacrifice para sa atin. Kaya bago po habang iniintay po natin mabigyan ng lahat, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa ginawa po niya para sa atin. At tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, marami pong salamat sa napakadakila mong pag-ibig sa amin na ipinagkaloob mo, Panginoon, ng kaisa-isa mong anak para mag-alay ng buhay doon sa krus. Para, Lord, mabayaran ang lahat ng aming mga kasalanan. And thank you, Lord Jesus, kasi talagang willingly sinacrifice mo, Lord, ang buhay mo, Panginoon, para sa amin. At ito, Lord, piraso ng tinapay na hawak namin na sinisimbolo, Panginoon, ng iyong katawan na nagkasugat-sugat, pinagpapalo, Panginoon, na ang mga sugat na yan ayon sa iyong mga salita, kami po ay mayroong kagalingan. By your wounds, we are healed. Thank you po, Lord, kasi tiniis mo ang lahat ng mga pagpaparusa sa iyo. Paglatigo, hampas, palo, Lord God, suntok, para po sa amin.
And thank you, Lord, sa kopa na tatanggapin namin, Lord, ang Diyos na ito na nagsisimbulan ng iyong buhay at dugo. Sinacrifice mo, Lord, para lang kami mapatawad. Para magkaroon kami, Lord, ng bahagi sa iyong kaharian. Magkaroon po kami ng buhay na walang hanggan at makapiling ka namin magpawalang hanggan. Salamat po, Panginoon. Purihin ang ngalan mo. Hallelujah. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon from 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 24. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Tanggapin po natin ang tinapay. And in verse 25, it says, in the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Tanggapin po natin ang kopa. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, kayo po muna yung makakaupo and ipapas po yung tray para po sa cups. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Ngayon po, ay dadako tayo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. And may I call Brother Arnel para po sa exhortation and giving. It's giving time. Excited na po bang lahat? Amen. Ready na po yung mga puso natin na sumunod sa ating Panginoon? Nais ko lamang pong basahin po yung text natin para sa pagbibigay. Ayan po. Sumunod lamang po kayo sa pagbabasa ko. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. 3. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Ito po yung mga susi, no? Para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon, yung pong pagsunod. Katulad po ng message natin kanina, nakakapanghinayang po yung binatang mayaman, no? Nandun na po, lumuhod na po sa ating Panginoon. Talagang patakbo siyang lumapit kay Jesus. Pero po, isang susi na lang po, hindi pa niya kayang ibigay. So, eto lang po pala yung nais ng ating Panginoon, yung tunay na pagsunod sa ating pagkakaloob. Talagang tayo'y pagpapalain ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, namin pong napakinggan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na talagang maging pagpapala po ito sa aming buhay spiritual. Gayun din, O Diyos, sa aming pagkakaloob, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kay Lord talaga ang maitaas at mag-glorify sa mga buhay namin, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan lubos. In Jesus' name, Amen. Sige po, minsan pa po tayong magsitayo ngayong umaga. Ayan, hallelujah. Sino po ang pinagpala sa ating gawain ngayong umaga? Mga pinagpala, magpuri po sa Panginoon. Hallelujah, amen. Praise the name of the Lord. And next month po ay March na.
At ito po yung ating anniversary month. Ano po, 25 years na po ang ating church next month. And ang details po ng ating anniversary sa mga susunod po na Sunday. So, pag-pray po natin ito, makapag-participate po tayo, makapag-invite pa po tayo ng ating mga kaibigan, at maisama po natin sa ating Panginoon. Baka po ito yung opportunity natin na sila ay makakilala sa ating Panginoon. So, purihin po ang Diyos. Hallelujah. Pakitaas po ang inyong kanang kamay at atin pong tanggapin ang benediction buhat po sa salita ng ating Panginoon. The grace, the favor, and spiritual blessing of the Lord Jesus Christ and the love of God and the presence and fellowship, the communion and sharing together and participation in the Holy Spirit be with you all. At lahat po tayo magsabi ng Amen! And to God be the glory. Maraming salamat po.